As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Okay, hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Mga kababayan, pasensya na po na late tayo dahil tayo po ay galing sa ating klase as usual. We are coming press from schools. So pasensya na po guys. Anyway, tayo pag-usapan today actually. Okay na ba mamaya na ako mag-shoutout na ako ngayon mamaya, tapos after nito siguro sa susunod na live baka hindi na muna, pero mag-shoutout na tayo ngayon. Okay, yan, wait lang, ayusin natin settings para makapag-shoutout tayo maayos. Okay, game, shoutout muna tayo habang konti pa. Kasi pag nakarami na mamaya medyo mahirap na. Okay guys, pakilala ko muna sa inyo lahat yung ating mga moderators sa ating live stream. Si Ate Elisa C, Ate Susan, Ate Trexie, James, Manat May, Arnel, Jack, Tombilio Movement, BJ Cans, Pinoy sa Name Legion, The Greater One, Kina, PS Moderator, Ate Bilagaro sa Editor Arce, Guntan, Sir Pascachi, Shiro Kanzaki, at kay Seji and Burger Boy. Ayan. So, yan po ang ating mga moderators, mga kababayan. At syempre, nandiyan sila para bantayan ang mga pasaway. At tayo mga pasaway, mga kababayan, Uy! What is happening? What is happening to my signals? What's happening? Pangit ng internet ko, wait lang. Nawala. Bed. Loko to si Converge. Wait lang, lilipat ako guys. Wait lang. Lipat lang ako. Wait. Okay na? Yun. I think I'm back. Okay. Okay na ba? I think I'm back. Tama? Ayun. Medyo malabo lang, no? Medyo parang nakalores ako, Parang nakalores lang, guys, Pero okay lang yan. Pasensya na kasi for some reason, simula nung bumagyo, si Converge, nag-iinarte. Anyway, tuloy tayo shoutout. Winter Han, Edel Dotto Balduesa, Feli Pilipina, PW Discard TV, K Espiritu, Marge Cereza Force, Mami Terry, Susan Mayor, Juliet Moss, Marcos, Maria Teresa Duque, Allen Valencia, Cool Me, Zara PH Redefined, Genesis Rojo, nag-overtime pa siya today. Ayan. Drill John Recto. Okay. Sana pa? Celso Taa, Gemma Julio, Leonardo Mendoza, Melanio Tadeo, Presi Castillo, Joseph Joy Villanueva, Sepirot Crescent, Leonora Padongay, Cheryl Tronzon, and Jessie Kim. Okay, hanggang dyan lang muna guys, Hanggang dyan lang po muna ang ating shoutout for tonight. Kasi marami akong gustong komentan. Unahin ko muna dito. Mamaya na si Christian. Babalikan na si Christian. Tayo ka lang dyan, Christian. Kasi alam niyo naman, mga kababayan, tayo meron tayong pagkahumaling sa mga relo. Medyo medyo bata pa lang kasi ako, mahilig na ako sa relo Sisihin ko yung nanay ko dyan. Diba, yung nanay ko kasi, kapag umuwi from abroad, tsaka yung lolo ko pala, pag umuwi sila, yung lolo ko mahilig sa watch. Yung nanay ko, pag umuwi from abroad, inuuwihan kami lagi ng Swatch. So napahilig ako sa relo. Pero habang tumatanda, syempre minsan pag tumatanda,
nakakalimutan mo yung mga bagay-bagay. Tsaka, syempre, realidad ng buhay, ang mahal-mahal ng mga relo. But ngayon, na medyo kaya na natin, nakakaipon na, we went back to the hobby. Ngayon, mga kababayan, syempre, dahil kaya ako nakwento yan, kasi i-intro ko yan dito. Alam nyo na, sige, papakita ko na lang. Joel is loaded. Villanueva's alleged 150 million peso patek stirs social media buzz. Nakita nyo na ba to? Nakita nyo na? Patek Philippe ni Joel Villanueva? Ayan o. Ayan o, Patek Philippe. 150 million, guys. Ano bang number nito? Wait. Tignan natin kung totoo to kasi alam nyo, may mga mahal naman talagang relo. Totoo yan. No joke yan. Pero ni politiko na yan. Kasi parang masyadong malaki. Tinalo pa niya, talo din naman talaga ni Patek si Rolex. But anyway, wait. Patek Philippe Tiffany Blue Dial. No results. Okay. Tingnan natin sa Chrono 24. Wait lang Kasi kasi sinusundan ko yan Siyempre dahil naghahanap tayo ng mga hobby. Nautilus Tiffany. Totoo pa yung 150 million parang ay shucks. Ay totoo nga. Actually, conservative pa yung kay Conservative pa yung kay politiko. Shucks. Conservative pa yung kay politiko, mga kababayan. Hindi siya 150 million. It's 246,052,971. Ayan 264 million Nautilus, Patek Philippe Nautilus, Tiffany & Co Blue Dial. Alam nyo, mga kababayan, sorry, ako mahilig ako sa relo. Kung may pera ako, let's say I have money na Henry C level or C family level or Razon level or kung sino pang dyan, oligarch or Villar or I don't know. Who else? basta mga tawag dito, mga bilyonaryong negosyante na talagang mga tycoons. Yan. Oo, mga tycoons, guys. Okay lang. Sige, walang problema. Kung ganyan si Joel Villanueva, anak ng business tycoon or siya mismo BS tycoon. Siya mismo business tycoon. Walang problema. Okay lang yan. Walang problema dun. Go. Sige. Pera mo naman yan Kinita mo sa negosyo yan. Di walang problema. Pero mga kababayan, siya? Senador. Anak ng pastor. Alam nyo na actually, dito nga kay Abante, hindi na maganda yung ginagawa niya. Meron siyang Richard Mille. Hindi maganda yun Congressman ka,
tapos pastor ka. Hindi maganda 'yun para sa isang ano. Kasi ang pastor dapat ang pera niya ay napupunta sa simbahan sa pagpapalawak at pagpapalawig ng kanyang simbahan. Yun ang ano ng pastor. Hindi ho nagiging pastor ang isang tao para magpayaman. Mm. Ang pera pumapasok sa simbahan, wala problema. Mm. Um, Dapat ginagastos mo rin sa simbahan. 'Di ba? Yun lang naman yung tama eh. Oo, yun lang yung tama. Pero pag pumupunta yan sa bulsa ng pastor, may problema. Kaya ako hindi ako believe sa mga pastor na mayayaman eh. Mm. Pag mayaman, as in yung ultra rich na pastor, okay lang yung ano, medyo komportable sa buhay, di ba? Oh, wala problema yon. May sasakyan. Well, hindi naman kailangan pobre ang pastor. Ang ibig ko lang sabihin, hindi sila dapat ultra rich. Oo. Hindi sila dapat nakaka-afford ng Richard Mille. Richard Mille pa lang, nasa 45 million ka na, 50 million isa eh. Pinakamura ng Richard Mille, nasa 15 to 20 million. Richard Mille na relo. Kaya hindi ako ano dyan kay Benny Abante. Mm-mm. Tapos, ito, meron kang Joel Villanueva. Nabuhay sa ministry. Nabuhay sa, ano, Jesus is Lord. JIL. Magkakaroon ng ganitong relo? 246 million yan, guys, ha? 246 million. Patek Philippe Nautilus. Oh. White gold naman kasi to, tsaka Tiffany dial to. Pero, naman, 5711, 18. Oh. Diba? Eh lang yan, ang pinakamura, 117 million eh. Oh. Mamili kayo. Ito pinakamura. 117 million. Mga kababayan, may problema. Pag ganyan, anak ka ng pastor, si Mark, shoutout kay Mark Ramos, meron daw siyang Wimbledon. Pag-usapan natin pag uwi mo, pagdating mo dito. Wimbledon, Woman 36. Okay, sige, pag-usapan natin pagbalik mo dito. Anyway, na-off track tuloy ako dito kay Mark Ramos. Shoutout kay Mark. Oo, salamat sa pag-join sa ating live stream. Anyway, going back. Ayun na nga. Ngayon, mapapaisip ka ngayon mga kababayan. Una, naka-declare ba yan sa SALN niya? Yang at least 117 million. Pinakamura is 117 million. Pinakamahal is 246 million. Naka-declare ba yan sa SALN niya? Di ba? Una. Pangalawa, mga kababayan, magkano lang ang sahod ng senador? Ang sahod ng senador, mga 200 to 300,000 a month. Yan ang sa senador. Magkano ang sweldo kapag ikaw ay pastor? Again, kapag pastor ka, hindi ako naniniwala na dapat ang pastor ay ultra rich. Because dapat ang pera na ibinibigay ng tao sa kanila ay bumabalik sa tao. 'Di ba? Bumabalik sa simbahan dapat. Dapat napupunta yan sa pagpapalawak ng simbahan, pagpapaganda ng simbahan. Doon dapat mapupunta yan. Ngayon, how can an individual who is the son of a pastor and is a sitting senator afford a 250 million peso luxury watch? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Alam niyo yung pinakamahal na Rolex Daytona, yung Paul Newman, magkano ba nabenta yun?
Sa auction na benta yun eh. Parang 100M yata. Pero 1970s pa yun. 60s, 70s. Paul Newman na Daytona. Pero mga kababayan, diba? That's so wrong. There's something wrong dito sa imahe ni Joel Villanueva na may ganitong kamahal na relo. It doesn't make sense, mga kababayan. Tingnan natin yung picture. Baka fake news. Hindi, yun talaga guys eh. Ayan o, yun yung picture niya oh. Oh, ayan talaga oh. So talaga niya. Diyos ko. May problema dyan. May problema dyan, no joke. Sana ipaliwanag yan ni Joel Villanueva. Sana. Paano niya na-afford yan? Tapos meron kang maririnig na flood control na tumanggap ng pera si Joel Villanueva ng flood control. Baka kaya yun yung money laundering na ginagawa niya, no? Para malinis yung pera niya, bumili siya ng Tiffany dial na Patek Philippe Nautilus na Tiffany dial at doon ibinuhos yung 250 million niya. Diyos ko. Ako nga, maka-afford lang na isang Rolex. Kailangan ko mag-ipon ng matindi eh. Matinding iponan talaga guys. Minsan, gutom ako. Ako lang, hindi pamilya ko. Ako lang, syempre, pamilya ko, di ko gugutumin. Pero ako lang gugutumin ko sarili ko. Para sa relo. Just... Anyway. It's good. Hindi ko alam kung anong... Saan mo dinala, Joel Villanueva, yung flood control share mo? Diyan ba, pabili ng relo? Diyos ko. Tapos yung Hagonoy Bulacan, lubog sa baha. Diba? Dalawa pa silang politiko sa pamilya. Buong pamilya yata kasi yung kapatid niya naging mayor din, di ba? Yung tatay niya party list tapos siya senador. Anak ng tipaklong talaga. Hindi talaga pwede magsama ang simbahan at gobyerno eh. Hindi talaga pwede magsama ang simbahan at ang gobyerno. Hindi ko alam. Goodness. Kinumpres yung 250 million sa isang relo, di nga naman gaanong halata. Maliit na box lang ang pagtataguan, mga mayaman lang makakapansin. Napansin ng politiko. Ayun lang. Napansin ng politiko, sorry, ayan na. Oo, sorry. Nakakainis, totoo lang. Hindi lumaban talaga ng patas. Oo, ombudsman, ano ba? Masyado ang obsessed kay Martin Romualdez. Ayan, Diyos ko, my goodness. Nakakabwisit. Gigil. Yung iba naman daw, bumibili ng ginto. Sabi ni B-Boy, bakit ganun kamahal ang Patek? Kasi, matagal na kasi sila luxury. Oo. Matagal na sila luxury. And of course, yung mga parts niyan, it's actually handmade. Patek Philippe is handmade. Tapos, hindi katulad ng Rolex, walang China sa Patek. Walang Patek na ginagawa sa China.
Lahat yan handmade sa Sweden, sa Switzerland. Siyempre, meron pa yung mga parts niya na ginto. Tulad nun, yung Tiffany dial, I think it's white gold. Tapos lalagyan mo pa ng premium na Patek Philippe siya. So, sobrang mahal niya. Labas yung sala ni Joel Villanueva. Hindi ako nagtuwa doon, ha. Sorry, hindi talaga ako nagtuwa doon. Watch enthusiast. I don't call myself a collector kasi wala pa akong ganong klaseng relo. Pero, 'di ba, parang kapag nasa gobyerno ka, hindi kasi dapat ganun. Hindi dapat ganun, guys. Pag nasa gobyerno ka at nasa simbahan ka pa to boot. 'Di ba? Hindi ka dapat ganun, guys. Hindi ka dapat my goodness, that's ostentatious. That's an ostentatious display of wealth. Sabi nga nila. Tapos picture ni FL na nagbabakasyon, nagwawala. Di ba? Yung picture ni FL na nagbabakasyon, nagwawala silang lahat. Nakakairita. Nakakairita. Sana magkaroon ng konsensya itong mga to. Sana lang. Kasi nakaka-buwisi talaga eh. Nakaka-buwisi talaga. No joke. Anyway. Aga-aga, di ba? Good morning! Good morning, good afternoon, good evening. Let's go. Nakakairita, man. Tapos makikita mo, merong mga testimony, maririnig mo, may mga testimonya na nag-abot ng pera kay Joel. Maririnig mo na may ghost project sa Bulacan na sa kanya nakapangalan. Ngayon mga kababayan, at this point, sorry mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko talaga ang Pilipinas. Pero kung bibigyan ako ng option umalis, aalis ako. Hindi dahil sa hindi ko mahal ang Pilipinas, pero kasi yung sistema, the system itself is the problem. Sistema yung problema eh. Meron kang politiko na katulad ni Joel Villanueva na pinagyayabang yung yaman niya na hindi natin alam kung saan niya nakuha. Meron kang katulad ng Sara Duterte na nakaw ng pera na malamang sa malamang iboboto pa ng mga ibang botante dahil wala, tatanga-tanga eh. Tapos meron mga pabiktima, mga entitled na mga katulad nating hampas lupa na nga katulad natin entitled pa na kailangan lahat sa kanila ibibigay in a silver platter. Wala, it's really the system, guys. It's really yung sistema ng Pilipinas ay talagang palyado. So given the opportunity, kahit mahal ko ang bansa, mga kababayan, given the opportunity para sa kapakanan ng pamilya ko, ako kasi kaya kong tiisin eh. Kaya kong mabuhay sa ganitong sistema. Matagal na akong nabuhay sa ganitong sistema eh. Pero sa kapakanan ng anak ko, ng asawa ko, ng pamilya ko, daalisin ko sila dito. Alisin ko talaga sila dito. Ilalagay ko sila sa sistema na meron laban. Pero kawawa naman yung mga walang kakayanan. 'Di ba? Kawawa naman. So sana yung mga siraulong politiko na to, mga babayan, na kumukubra sa pinagpawisan ng mga hampas lupang tulad natin. Makonsensya kayo. Mga hype kayo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Kakapal na mga mukha. Nakakainis. Puisit. Diyos ko.
Tapos meron kang magnanakaw na nasa impeachment pero yung mga kaalyado niya hindi siya i-impeach kasi may numero sila eh. 6 sila, 9 sila eh. May numero sila. Goodness. Kainis. Anyway. Yan, sa pa yan, manat may, di ba? Gusto maging first world country pero ayaw ng paksili ka. Ang tatanga talaga eh, nakakairita eh.